Good morning, travelers! This is another episode of Pinoy Talk. Today, we will be featuring Calawag. Of course, dito pa rin yan sa Quezon Province. At may mga kasama na naman akong guest co-host. Siya ang third runner-up ng Mutyalang Quezon Turismo, si Miss Liel Avanto. Tara, samahan niyo sa aking paglalakbay. Kanina pa siya sa akin naghihintay. Tara! Wow! Special ang pag-welcome sa akin ni Liel kasama ang kanilang principal. As in, may banda pa talaga. Yung tambol na lang, yung tambol. Kaya natin po matigas ka naman. Ano ba? Ano? Pero syempre, hindi ako papayag na si Liel lamang ang magpasikat ng kanyang talento. Try ko na rin mag-drums. Watch this! After the warm welcome, dumiretso naman kami sa munisipyo, kung saan mayroong pagtitipon para sa kanilang anti-smoking campaign. Ang Calawag pala ay smoke-free province, at may karampatang parusa kung sino man ang mahuhuling naninigarilyo. Buti na lang, hindi ako naninigarilyo, kaya't nakiisa na kami at sumama kami sa kanilang parade para ipakita ang aming suporta sa kanilang advokasya. Ay, Doktora, magandang umaga po. Ako po si Paul. Sama ko aking kapartner, si Liel. And so, ngayon po, kaisa nyo kami sa kampanya ninyo para sa isang smoke-free Calawag. Yes. O bayan ng Calawag. So, tanong ko lang po, kailan nyo pa inumpisan itong smoke-free campaign? Actually, nag-start po ito since 2010. Since 2010. Next na pinuntahan namin ni Liel ay ang pinagmamalaki nilang floating kubol, kung saan doon naghihintay sa amin ang masarap naming almusal. So Liel, saan mo ba ako dadalhin ngayon? Dito tayo ngayon pupunta sa Balsad. Diyan tayo magbe-breakfast. Yan, anong tawag dyan sa sabi mo pinaghihi ka? Ang tawag dito, duhat. Alam mo ba, ang tindi makapintura dito sa ngipin. Nakakamantya sa ngipin. Sobra. Sobra sa dila pag napadami ka ng pagkain. Pero pag kinain mo naman siya, masasatisfy mo kasi sobrang sarap niya. Para tayong nasa isang paraiso na sinasamba ng mga taga rito. Tapos maya-maya, pag dumilim na, nagsumapit na ang dilim, tayo ay alay. Heavy breakfast ang nakahain sa harap namin. Nakakatakam talaga! So
So Sir Dennis, maraming salamat po sa isang masarap na almusal na inihanda mo sa amin ni Liel. Liel, maraming salamat din at pinasyal mo ako dito sa floating cottage. Cottage. Sir Dennis, may iba naman tayo ng usapan. Since dinala mo kami dito sa floating cottage, etong lugar na to, ang ganda ng tanawin. Gusto ko lang, sabi mo nga kanina, ito yung isa sa mga kilalang mangrove. Sa pinakamalaking mangrove sa buong Region 4A. Buong Region 4A. At ang tinatalang size po nito, ang lawak nito ay? Ayon sa data ng Department of Environment and Natural Resources, meron tayong 3,000 hectares dito sa Calao. Wow, 3,000 hectares, ang laki, sa lawak. ilang barangay. Itong laki nito. Yung mangrove area ng Calawag, meron tayong 81 na barangay. 81 barangays, ang Dito dami. sa 81 na to, 32 yung coastal. 32 Yung coastal. 3,000 hectares na yun ay distributed sa 32 coastal. It includes the mangrove areas, yung sinasabi nyo nga. Buti na papanatili natin ang kalinisan dito sa Calawag. Oo nga, napansin ko, hindi siya kumpara sa ibang dagat. Wala kang makikita sa mga pangpang na kung ano-anong nakalutang. Tingin ko, isa ring dahilan doon yung mga halaman na nakatalim. Sila na yung sumasalo mismo ng mga dumi at mas madaling nakukuha na lang ng mga nagme-maintain dito sa paligid ng mangrove. Kagaya nga nung sinasabi nila, ito talaga mga mangrove forest para silang sanctuary din ng mga isda. So dyan talaga sila parang breeding ground. Breeding ground. Naging refuge din sila ng mga isda. So, malaking bagay ito yung mangrove forest sa isang bayan na dominante yung fishery sector. So, malaking tulong yan para mas mayangat pa natin yung pangisdaan. Ito yung sinasabi mo sa akin na dadaanan natin. Ito yung Sumulong Bridge. Taong 1972 nung nasira yan. Tapos na-reconstruct siya. Malakas intensity 7. 7 na lindol. So, na-reconstruct siya. A year after, okay na ulit yung bridge. Pero Mamaya ng hindi konti. inalis yung bulke. Yung Isang bulke, bulk. yung mismong bulk nung kung saan yung nasira. Yun, yung nalaglag So, na yun. sobrang laki niya, hindi na siya inalis. Hindi na kasi siya kaya sigurong i-lift dahil nga solidong bato yan eh. Yan yung mismong foundation ng bridge natin. Sa halip, Na nilagyan na nasira. lang nila ulit ng panibago. Parang Makikita yan nyo, yung nagsisilbing history ng Sumulong Bridge. Pagkatapos ng isang masarap na agahan at pamamasyal sakay ng floating kubol, dumaan muna kami sa aming tutuluyan, ang Villa Linel. Isa sa mga sikat na stopover dito sa bayan ng Calawag, ang Villa Linel, na pag-aari ni Mrs. Elsie Aspires. Kumpleto sila sa lahat ng amenities. May tulugan, may swimming pool, may restaurant, may live band, at bilihan ng pasalubong. Ini-invite po namin lahat ng mga passengers na dumaan at mabisita ang aming restaurant dito sa Barangay Santa Maria, Calawag, Quezon. Villalina Restaurant, swimming pool, and the hotel. Isa pang proyekto sa bayan ng Calawag ay ang pangangalaga sa kanilang gulay. Pinagtutuunan ng pansin dito ng mga magsasaka ang organic farming. Actually, kapakita nila sa atin yung organic farming. Tara. 5 minutes to compost.
Nakakapagod maglakad. Pero nakakatuwang marating ang kabundukan kung saan dito nila pinalalagaw ang kanilang mga sariwang gulay. Paul, sa haba na nilakad natin, worth it naman. Sarap kasi yung buko niya. Sobrang ang daming laman. Ang daming laman, ang laki kasi ng buko. Dito pala sa lugar niyo, no? Hindi, pero Paul, alam mo dito sa amin, sa may mismong Kalawag, ay mismong bayan, may nagdadala sa amin ng buko pero hindi siya ganito kalaman. Kaya nga napansin ko, sabi ko parang iba dito. Mas malalaki yung buko sa mas maraming laman. Ito ay isang organic farm at isa nga yun sa priority projects ng ating mayor, yung pagpapakalat ng organic farming sa Calawag. So ito ay pagmamayari ni Mr. Jerry Loresco. Jerry Loresco. So ang kanilang tinatanim dito ay organic talong, okra, saka yung sili. Sige. Kuya, ito ay isa pa lang sa organic farming pero madami na nag-organic farming. Marami na sa Marami Calawag na. nag-organic farm. Ibig sabihin, Kuya Dennis, sumailalim ang mga farmer natin sa matinding seminar para sa organic farming. Merong pagkakataon na talaga nag-undergo sila ng training. Merong ibang farmer na meron na talagang kaalaman. Kasi itong organic farming, natural siya eh. Pwede nating ituring na natural farming o kaya pesticide-free farming. Nalaman ko kay Sir Dennis na mas safe palang kainin pag organic farming ang mga gulay. Meaning, wala itong pesticide na minsan ay nagiging sanhi ng pagkabutas-butas ng mga gulay. At dahil kila ang Calawag sa may pinakamasarap na alimango sa Pilipinas, pinasyalan ko ang kanilang alimango farm. At hindi lang yan, sinubukan ko ring manghuli para sa aming lunch. Tama yun, tama yun. Tama yun, tama yun. Dalawa na sila! Kala mo cute ka, ha? Ulam ka! Ayos, nakahuli kami. Makakain na rin. Yan, ang laki. Miming! Masakit manipit yan! Ano po masabi ganyan? Ano lang naman yun? Nakakabak na lang. Ito yung lalaking alimango, yung kanyang tapis ay patulis. 'Di ba? Tama? Ayan, pakita mo sa akin. Patulis po. Ito naman sa kabila, ito yung alimangong bakla kung tawagin. Pero ito yung masarap, no po? Ito yung masarap na malinamnam po, ang tinatawag. Yung kanyang tapis pabilog, tapos may tulis sa taas. Ang babae naman bilog lang. Mas bilog siya dito ang pagkakatapos. Tapos meron lalaking bakla, medyo may curve lang yung pagkakatapos. May curve lang. Hindi siya straight halos na ganyan. Ulam! Ulam! Naluto na po namin yung hawak namin kanina. At eto na po siya. Ito na. Gutom na Hindi ako. gumalaw. Hindi pa yata masyadong luto. Nakita mo? Ayan, gumagalaw siya. Gumagalaw. Tara, Tara, lutuin pa natin. Wow! Seafood fresh from the farm. Napakasarap kumain. Napadaan din si Mayor sa farm at kumain. Hindi din namin pinalampas ang pagkakataong ito para makapanayam siya. So Mayor, saan po ba kilala ang bayan ng Calawag? Alam nyo ang Calawag nagsimulang makilala sa pagkaroon ng mga produktong alimango at saka mga ibang yamang dagat. Kasama na rin siyempre ang sumpo. At alam ko po nandun yung claim na sinasabi, nasa inyo yung pinakamasarap na alimango. Bakit po? Ang tingin namin dahil sa tubig at saka sa klima, para ba siyang in the whole year,
tumatama ron sa pagkukulture ng alimango. Hindi yung ang weather condition namin pabago-bago, nag-iiba ng timpla ng tubig. Dito po ay ang klima ay tamang-tama sa pagpapalaki ng alimango. Sa madaling salita po, you have the perfect spot po para magbigay o mag-alaga ng alimango at ma-share po ito sa iba pang bayan. Meron nga kayong tinatawag o pinagdiriwang Alimango Festival every month of May. Ganun nga. At ang totoo, meron kaming ordinansa tungkol dyan na kung saan talagang tinataguyod namin ang pagpaunlad ng negosyo tungkol sa alimango. Sapagkat doon na rin nahasa ang aming mamayan, lalo sa Kabukiran na may meron silang tabindagat o may pispan sila. Kaya ini-encourage nila namin sa pamagitan na ika nga ay pag-imbita namin ng mga tao na makakasaksi sa pagpaunlad ng alimango. ano-ano yung mga pinaghahandaan na natin or future plans po natin para i-improve po yung tourist spots na sinasabi namin. Alam niyo, totoo na hindi pa nade-develop ang aming mga future tourist spot. Ngunit kami may mga pangunang hakbangin na ginagawa, katulad nung ika nga ay mga lansangang para mag-ugnay-ugnay mga barangay na kung saan ay doon located yung mga proposed na potential na maging tourist spot. So yun po, Mayor, pagdating po namin, napansin namin po yung inyong sinusulong na programa na Smoke-Free Calawag. So paano po kaya yun makakatulong po para sa buong bayan ng Calawag? Malaki po kasi una-una, kung smoke-free ang iyong bayan, yung dulot ng pagkakasakit ng pagsisigarilyo ay mababawasan. At yan po ay kaugnay doon sa aming Operation Linis na regular namin ginagawa tuwing isang quarter. Ngayon, hindi naman maging lubusan na ika nga kung malinis na ang iyong bayan at wala ka ng malaria, wala ka ng dengue, ay paano naman yung nagsisigarilyo, di magkakasakit din. Kaya dinamay na rin namin yung maging smoke-free ang Calawag. Sa totoo lang, ang buong tanggapan ng punong bayan at ang sangguniang bayan ay hindi po pwedeng magkaroon ng paninigarilyo sa loob ng aming gusali o opisina. Dahil kung hindi po may karampatang parusa. Ay, meron po. Meron po. May ordinansa na po. We wish you luck po para sa kung ano man po yung plan. Napakaganda po ng naiisip niyo po ngayon. Nakikita ko na po yung isang magandang future po o progress ng bayan ng Calawag. Sa pangalawang araw ng aming pag-i-explore sa Calawag, papasyalan naman namin ang ipinagmamalaki nilang Boracay ng Calawag, ang Pulong Pasig. Subalit bago kami makarating dito, kinailangan pa naming bumiyahe sakay ng bangka ng higit sa 2 oras. Oh, kamusta? So ito ngayon, ipapasyal mo ko, di ba? Oo naman. So nasan ba tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Nandito tayo sa Calawag Boulevard. It Alam would mo ba, take Paul, yung Pulang Pasig, yung likod nun ay Pacific Ocean na. Pacific Ocean. Yes. So oh my gulay, mukhang malayo-layo na ang pupuntahan natin. Ilang oras ba ang travel doon? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Naku, mukhang mahaba-habang kwentuhan mangyayari sa atin ngayon ha. Magkano yung fare natin dito sa bangka? Ang per head niya, 160 back and forth na po yun. 160 pesos for a back and forth 3 hours ride papunta sa Santo Angelo o yung tawag nila, mas Pulong kilala sa Pasig. Pulong Pasig. Okay, so sama kayo? Tara na. Tara, pasyal tayo. Ayan, so bago tayo syempre mag-travel, bago tayo tumuloy dito sa pupunta natin, syempre kailangan sure natin yung ating safety. So meron tayong baong life jacket. Sadyang exciting ang sumakay sa bangka. Kahit mahaba ang biyahe, nakakaaliw kumanta at mag-feeling Jack and Rose habang naglalakbay. Know my feelings, I have seen a million.
teka. Kinailangan namin lumipat dahil nagka-problema ang sinasakyan namin bangka. Yung partner ko kasi, takot dun sa seagrass. Kasi nga daw dun may mga ahas. Kaya yun, tignan mo, ang taas ng pagkakainag nyo. Baba ka na partner. Mabigat na. Maging kampanerong kuba. Wow! As in Little Boracay pala talaga ang islang ito. Pino at sadyang maputi ang buhangin. At marami din palang makukuhang mga yamang dagat dito. Tulad ng seaweeds, swaki, or mas kilala sa Japanese restaurant na uni. At sinubukan itong tikman ng aking co-host. Kainin mo na. Oh, hindi, lilinisin muna. Ah. Siyang matatalim na physical features. Tapos yung mismong pinaka nakapaligid sa katawan niya, pag nilagay mo siya sa tubig, may lumalabas na yun, parang malahalaman na kamay. Pag mararamdaman mo siya sa balat mo, kumakapit siya. Ito, yan, madikit siya sa balat. Yan yung lumalabas. Ngayon, iaangat ko siya ulit dahan-dahan. Magtatago siya ulit sa loob. Ayon sa usap-usapan, noong unang panahon, ang Pulong Pasig ay isang kalupaan. Ngunit, unti-unti itong nawawala at napapalitan ng puting buhangin. Malinis at naging napakagandang isda na lumalabas lamang tuwing low tide. Romantic at sadyang nakakalibang mamasyal sa Pulong Pasig. Sa kanyang kagandahan, parang hindi ko nananaising lumisan pa. Pagkagaling sa Pulong Pasig, tinikman ko naman ang pinagmamalaking mga taga-Calawag, ang seaweed at tsara. Kasama na natin ngayon si Sir Michael Bungalos para ipakilala sa atin ang delicacies ng Calawag. So Sir Michael, ano po yung mabest na isa-suggest niyo sa akin na bilhin ko bago ako bumalik sa Metro Manila? Sir, meron po tayo dito mga pinagmamalaki na bayan ng Calawag
Lalo na ating produkto ng Charang Seaweed, sir. At Charang Seaweed. Yes, sir. Gusto ko po siyang tikman. Yes, Kung sir. okay lang sa Tama-tama, kanila. sir. May pinhanda ako sa inyo na ipatitigin ko sa inyo ating produkto. Ito po ang ating Charang Seaweeds. Charang Apo. Seaweed. Yes, sir. Bubuksan lang natin. Sige po. Hindi ko man sana. Ano ba nila siya? Ang sarap. Masarap talaga, sir. Sarap siya. Yes, sir. It's the best product ng Calawag yan. The best. Yes. Wala siya. So Liel, maraming salamat talaga sa pagpasyal mo sa akin sa iyong bayan. Tunay nga naman napakaganda ng Calawag. Totoo nga, Paul, na ang bayan ng Calawag kung saan ako nagmula ay tunay na paraisong matatawag. So Liel, imbitahan mo naman yung ating mga televiewers at mga travelers para bisitahin ng Calawag. Sa mga televiewers po at sa mga travelers, iniimbitahan ko po kayong pumunta sa bayan ng Calawag at nang ma-experience nyo po ang na-experience ni Paul sa aming paglalakbay. So mga travelers, see you on our next episode dito lang sa Pinoy Talk!